Tahimik na nakaupo si Alina sa gilid ng kama ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang mabagal na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Sa bawat paghinga ng matanda, para bang may kasamang bigat na dumidiin din sa kanyang dibdib. Ilang linggo na silang pabalik-balik sa ospital at bawat araw na lumilipas ay parang paunti ng paunti ang pag-asa na kaya pa niyang mairaos ang lahat. Napatingin siya sa maliit na mesa sa tabi ng kama kung saan nakapatong ang mga resibo ng gamot, laboratory tests at hospital bills. Halos hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang nakiusap sa cashier na pahabain pa ang palugit sa bayarin. Ngunit kahit anong pakiusap niya, iisa lang ang sagot na palagi niyang naririnig. Kailangan nang magbayad. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Mainit pa rin iyon, ngunit mahina na ang kapit. "Ma, punting tiis pa ha?" Mahina niyang bulong, pilit pinatatatag ang sarili kahit ramdam niyang nanginginig ang boses niya. Ayaw niyang ipakita ang takot kahit sa sarili man lang. Hindi pa man siya nakakatapos ng kolehiyo ay napilitan na siyang huminto para magtrabaho. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok niya. Naging kahera, tindera, tagalinis, basta may ibigay lang siyang pera sa bahay. Ngulit nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang malas na dumating sa kanya. Nawalan siya ng trabaho sa maliit na grocery dahil nagsara ito at mula noon ay wala na siyang mahanap na kapalit. Umabot niya sa punto na hindi na siya makababayad ng upa sa maliit nilang silid. Ilang beses na siyang pinuntahan ng may-ari ng bahay. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na kung hindi siya makakababayad sa loob ng ilang araw, mapipilitan itong paalisin sila. Sa bawat salitang iyon, parang may kumakalas sa loob niya. Lumabas siya ng ospital ng gabing iyon para magpahangin. Hindi na niya kayang manatili sa loob habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang problema. Umupo siya sa isang bangko sa labas, pinikit ang mga mata at pilit inaalala kung may natitira pa ba siyang paraan. Doon niya naalala ang tawag ng isang dating kakilala kaninang umaga. Si Maris, isang babaeng minsan niyang nakatrabaho. Hindi sila ganoon ka-close, ngunit alam niyang may koneksyon ito sa mga mayayamang pamilya. Noon ay hindi niya pinansin ang alok nito dahil pakiramdam niya ay may kakaiba ron. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang matakbuhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ilang sandali itong tinitigan. Mabigat ang pakiramdam niya habang pinipindot ang pangalan ni Maris. Ilang segundo ring nag-ring ang tawag bago ito sinagot. "Alina, buti naman tumawag ka?" Agad na sabi ni Maris sa kabilang linya, parang matagal nang inaasahan ang tawag niya. Hindi agad nakasagot si Alina. Sandali siyang napalunok bago nagsalita. "Yung sinabi mo kanina, totoo ba talaga yun?" Sandaling natahimik ang kabilang linya bago muling nagsalita si Maris. Mas seryoso na ang tono. "Oo, kung kailangan mo talaga ang pera, ito na yung pinakamabilis na paraan." "Anong klaseng kasal yun?" Mahinang tanong ni Alina, halos hindi niya maipronounce ang salita. "Legal na kasal, pero hindi mo kailangang gawin ang iniisip mo. Kailangan lang nilang ng asawa para sa anak ng amo ko." Napakunot ng ulo ni Alina. "Bakit? Anong problema?" Huminga ng malalim si Maris bago sumagot. "Comatose kasi ang lalaki. Matagal na, pero may kondisyon sa mana nila. Kailangan may asawa para mailapat ang ilang ari-arian." Parang nanlalamig ang buong katawan ni Alina sa narinig. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matatawa sa absurdong sitwasyon. Isang lalaking hindi niya kilala, walang malay at papakasalan niya para lang sa pera. "Magkano?" Diretsong tanong ni Alina kahit ramdam niya may kung anong kumukontra sa loob niya. Sinabi ni Maris ang halaga at doon tuluyang natahimik si Alina. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang kapalit. Sapat iyon para mabayaran ang lahat ng utang niya, mapagamot ang kanyang ina at magsimula ulit. Ngunit kapalit nito ay ang isang kasal na walang pagmamahal, isang buhay na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. "Pag-isipan mo," dagdag ni Maris, "pero hindi ka namin mahihintay ng matagal. Marami rin ang gustong kumuha ng pagkakataon." Napapikit ni Alina habang hawak ang kanyang cellphone.
Sa isang banda, parang may sumisigaw sa kanya na huwag itong tanggapin. Ngunit sa kabilang banda naman ay naroon ang mukha ng kanyang ina, ang mga bayarin at ang takot na tuluyang mawalan sila ng lahat. Unti-unti niyang inimulat ang mga mata at tumingin sa malayo. Wala siyang nakitang malinaw na daan, kundi isang desisyon na kailangan niyang gawin. Gagawin ko, mahinang sabi ngunit matatag ni Alina. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magbabago ng buong buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inaakala. Hindi agad nakatulog si Alina ng gabing iyon. Kahit nakapikit siya, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang desisyong ginawa niya. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib niya. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang kanyang ina na nakahiga sa ospital, mas pinipili niyang kumapit sa rason kung bakit niya ito ginagawa. Kinabukasan, maaga siyang tinawagan ni Maris at sinabihang maghanda. May susundo raw sa kanya upang dalhin siya sa bahay ng pamilya ng lalaking pakakasalan niya. Tahimik lang siyang tumanggo kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. Sa kanya inayos ang sarili. Wala siyang marangyang damit, kaya ang pinili niya ay ang pinakasimple ngulit malinis niyang suot. Ayaw man niyang isipin, ramdam niyang hinuhusgahan na siya kahit hindi pa siya dumarating sa pupuntahan niya. Pagdating ng sasakyan, bahagya siyang kinabahan. Malinis at mamahali ng itsura nito, malayo sa mga jeep at tricycle na kinasanayan niya. Tahimik siyang sumakay at hindi na nagsalita sa buong biyahe. Tinitigyan lang niya ang bintana habang unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa masisikip na kalsada, napunda sila sa malalawak at tahimik na lugar na puno ng malalaking bahay. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate, doon niya naramdaman ang totoong bigat ng papasukin niya. Dahan-dahang bumukas ang gate at pagpasok nila, tumambad sa kanya ang isang mansyon na halos hindi niya maipaliwanag sa laki at ganda. Ngunit sa halip na humanga, mas lalo siyang kinabahan. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ni Maris. Ngumiti ito, ngunit may kakaibang tensyon sa mukha. "Halika na, hinihinday ka na nila," sabi nito. Tahimik na sumunod si Alina. Pinipilit panatilihin ang composure kahit ramdam niyang naninginig ang mga kamay niya. Dinala siya sa loob ng bahay kung saan agad niyang napansin ang malamig na ambience. Maganda ang interior, ngulit tila kulang ng init. Parang may kakaibang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Sa sala, may dalawang taong naghihintay. Isang matandang babae na mukhang elegante at isang lalaking nasa late 20s. Seryoso ang mukha at nakatingin agad sa kanya mula ulo hanggang paa. Napayuko si Alina sa bigat ng tingin nito. "Siya na?" tanong ng matanda. Malamig ang boses. "Opo," sagot ni Maris. "Ito si Alina." Lumapit ang matandang babae at sinuri siya ng mabuti, parang isang bagay na binibili sa merkado. "Mukhang maayos naman," sabi nito bago umupo muli. "Sana lang alam mo kung anong pinapasok mo." Tumanggo si Alina kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Hindi na siya umatras. Wala nang balikan. Ilang sandali pa, inilapag sa mesa ang isang makapal na folder. Isang lalaki na mukhang abogado ang nagsimulang magpaliwanag. Ipinaliwanag nito ang kontrata. Kailangan niyang pakasalan si Adrian, manatili sa bahay at gampanan ang papel bilang asawa. Hindi siya pwedeng basta umalis hanggat hindi natatapos ang kasunduan. Kapag nilabag niya ang kontrata, may kapalit itong mabigat na parusa. Ngunit kapalit nito ay buwanang bayad na sapat para mabago ang buhay niya. Habang pinikinggan niya ang bawat detalye, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nahuhulog sa isang sitwasyon na wala na siyang kontrol. Ngunit sa bawat duda, pinipilit niyang isipin ang mukha ng kanyang ina. "May tanong ka pa ba?" tanong ng abogado. Saglit siyang natahimik bago marahang umiling. Kahit meron, parang wala na rin itong saysay. Inabot sa kanya ang ballpen.
Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumirma. Sa sandaling iyon, alam niyang wala ng atrasan. Matapos ang pagpirma, tumayo ang lalaking nakatingin sa kanya kanina. Lumapit ito at tumigil sa harap niya. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng presensya nito. Ako si Marcos, kapatid ni Adrian, at sana hindi mo kalimutan kung bakit ka nandito. Hindi siya nakasagot agad. Tinitigan lang siya ni Marcos na parang may babala sa bawat tignig. Huwag kang magkamali ng galaw, dagdag nito bago tumalikod. Naiwan si Alina na nakatayo, hawak pa rin ang kopya ng kontrata. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o lalaban, ngunit malinaw sa kanya na hindi siya tanggap ng lalaking iyon. Makalipas ang ilang sandali, inaya siya ni Maris na sundan ito. Dinala siya sa isang silid sa itaas na pansamantala raw niyang tutuluyan. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway, napansin niya ang mga larawan sa dingding, mga larawan ng pamilya, ng isang lalaking nakangiti, malusog, at puno ng buhay. Si Adrian yan bago ang aksidente. Mahinang tanong niya. Tumanggo si Maris. Oo, iba na ang lahat ngayon. Napatigil si Alina sa harap ng isang malaking pintuan. Bahagyang nakabukas iyon, at sa loob may ilaw na mahina lamang. Gusto mo bang makita siya? Tanong ni Maris. Hindi agad sumagot si Alina. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong nagtulak sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon niya unang nakita si Adrian. Nakahiga ito sa kama, nakakabit sa iba't ibang aparato. Maputla ang mukha at tila napakalayo sa lalaking nakita niya sa mga larawan. Sa sandaling iyon, doon niya tuluyang naunawaan kung gaano kabigat ang desisyong pinasok niya. At kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na para ito sa pera, hindi niya mapigilang maramdaman na parang may mas malalim pang rason kung bakit siya dinala sa buhay ng lalaking iyon. Unang gabi pa lang ni Alina sa mansyon ay hindi na siya mapakali. Kahit nasa isang malambot at malinis na kama siya, hindi niya maramdaman ang komportableng dapat sana'y dala nito. Iba ang pakiramdam ng lugar. Tahimik, malamig, at tila may mga matam na kamasid kahit wala naman siyang nakikita. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng isang kasambahay. Pinaghandaan na raw siya ng agahan at kailangan na rin niyang simulan ng kanyang tungkulin. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo sa salitang iyon. Tungkulin. Parang hindi siya asawa kundi isang empleyadong may malinaw na trabaho. Pagbaba niya sa dining area, naandoon na ang matandang babae at si Marcos. Tahimik silang kumakain at pagpasok niya ay parang saglit na tumigil ang mundo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Umupo ka, sabi ng matanda nang hindi man lang siyang tinitignan. Sumunod si Alina at tahimik na kumain. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita habang naroon siya. Ramdam niya ang bigat ng presensya ni Marcos sa tapat niya. Tila sinusukat ang bawat galaw niya. Hindi niya alam kung may mali ba siyang ginagawa, kaya mas pinili niyang maging tahimik. Matapo ang agahan, agad siyang inutusan ng isang nurse na sundan ito sa kwarto ni Adrian. Doon daw magsisimula ang kanyang routine bilang asawa. Sa bawat hakbang papunta roon, pakiramdam niya ay lalo siyang nahihiwalay sa dati niyang buhay. Pagpasok niya sa silid, bumungad muli sa kanya ang tahimik na anyo ni Adrian. Nakahiga pa rin ito, walang galaw, nakakabit sa mga aparato. Ngunit ngayon, mas matagal niyang itong pinagmasdan. Mas malinaw niyang nakita ang detalye ng mukha nito, ang maayos na hubog ng ilong, ang bahagyang bukas na labi, at ang maputlang balat na tila matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Hindi ko alam kung naririnig mo ko, mahinang sabi niya, halos babulong lang. Pero ako yung napili nilang pakasalan ka. Napahinga siya ng malalim, pilit inaayos ang sarili. Pasensya na kung ganito yung dahilan. Kailangan ko lang talaga ng pera. Dagdag niya,
tila umaasa na kahit papaano ay may makakarinig. Ilang sandali siyang nanahimik, ngunit hindi siya umalis. Mula noon, naging parte na ng araw niya ang pagpunta sa silid ni Adrian. Kinausap niya ito kahit walang kasiguraduhan kung may naririnig ito. Ikinwento niya ang buhay niya, ang hirap, ang pangarap, at ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, napansin niyang unti-unti siyang nasasanay. Hindi na siya gaanong kinakabahan, at sa halip, mas nagiging natural na sa kanya ang presensya ng lalaki. Isang hapon, habang hawak niya ang kamay ni Adrian, may napansin siya. Bahagyang kumibot ang daliri nito. Agad niyang nabitawan ng kamay sa gulat. Napaatras siya at napatayo. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Muling tumingin si Alina sa kamay ni Adrian. Tahimik ito, parang walang nangyari. Ilang segundo siyang nakatayo, hindi gumagalaw. Pinipilit alalahanin kung tama ba ang nakita niya. Lumapit siya muli, dahan-dahang hinawakan ng kamay nito. At doon, muli niyang naramdaman ang bahagyang paggalaw. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon o totoong may nangyayari. Adrian? Mahinang tawag niya, naninginig ang boses. Walang sagot, ngunit hindi niya maitatanggi ang naramdaman niya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang pinangsin ang bawat galaw ng lalaki. Tuwing kinakausap niya ito, tila may kakaibang reaksyon. Minsan ay bahagyang paggalaw ng daliri, minsan ay mas mabilis na tibok ng pulso. Hindi niya ito agad sinabi sa iba. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba siya o iisipin lang nilang nag-iimbento siya. Ngulit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi ganap na walang malay si Adrian. At sa bawat araw na lumilipas, hindi na lang pera ang dahilan kung bakit siya nananatili sa mansyon. May kung anong nagbabago sa kanya at hindi niya alam kung handa ba siyang harapin kung ano man iyon. Habang tumatagal ang pananatili ni Alina sa mansyon, mas lalo niyang nararamdaman na may mga bagay na hindi sinasabi sa kanya ng direkta. Hindi man siya kinakausap ng pamilya ni Adrian, ramdam niyang may tensyon sa bawat sulok ng bahay. Parang may lihim na pilit itinatago at siya, kahit hindi sinasadya, ay unti-unting nahuhulog sa gitna nito. Isang gabi, matapos niyang bantayan si Adrian at siguraduhing maayos ang lahat sa silid nito, nagpasya siyang lumabas sandali upang kumuha ng tubig. Tahimik ang buong bahay. Halos walang marinig kundi ang mahinang tunog ng air conditioner at ang kanyang sariling mga hakbang sa marmol na sahig. Pagdaan niya sa isang hallway malapit sa opisina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. May ilaw sa loob at may mga boses na maririnig. Hindi niya balak makinig, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Adrian, napahinto siya. Hindi na dapat tumagal pa to. Malamig na boses ni Marcus ang kanyang narinig. Kung hindi pa tayo pinilit ang kasal, wala pa rin tayong access sa bahagi ng mana. Nanlamig na napahawak si Alina sa dingding. Hindi siya gumagalaw, pilit pinipigilan ng sarili na hindi makagawa ng ingay. Kalma lang, sagot ng matandang babae. Nagawa na natin ang kailangan. Kasal na sila. Legal na. Kaunting panahon na lang, maipapasa na sa atin ang mga ari-arian. Pero paano kung may magbago? Tanong ni Marcus halatang hindi mapakali. Paano kung gumising siya? Napatitig si Alina sa sahig, tila tumigil ang paghinga niya sa narinig. Hindi na siya magigising. Matigas na sagot ng babae. Matagal na siyang ganyan, at kahit pa
Hindi na mahalaga, nasa atin na ang kontrol. Tahimik na napapikit si Alina, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Hindi na niya kailangang hulaan pa kung bakit siya pinakasalan kay Adrian. Isa lang siyang paraan, isang piyesa sa plano. Yung babae, muling nagsalita si Marcus. Sigurado ka bang hindi siya magiging problema? Saglit na natahimik ang matanda bago sumagot. Hanggat kailangan niya ng pera, mananatili siyang tahimik. Doon na hindi na kinaya ni Alina na marinig pa ang susunod. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto, pilit pinipigilan ng paghinga niya para hindi mahalata ang presensya niya. Nang makalayo siya, saka lang siya mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Pagpasok niya, agad siyang sumandal sa pinto at napapikit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang sitwasyong pinasok niya. Akala niya simpleng kasunduan lang, kasal kapalit ng pera. Ngunit ngayon, mas malinaw na may mas malaki pang dahilan ang lahat. Hindi siya asawa. Isa siyang instrumento. Napatingin siya sa hawak niyang kontrata na nasa mesa, biglang parang mas mabigat iyon kaysa kanina. Lahat ng sinabi sa kanya, lahat ng pinaniniwalaan niya, tila kulang. May mga bahagi na hindi niya alam at iyon ang mas nakakatakot. Unti-unti siyang lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Tahimik ang paligid, pero ang isip niya ay magulo. Gusto niyang umatras, gusto niyang umalis, ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang kondisyon ng kontrata. Ang parusa at higit sa lahat, ang kanyang ina. Hindi siya pwedeng basta umalis. Kinaumagahan, tila walang nangyari. Bumaba siya para mag-agusal at tulad ng dati, tahimik ang lahat. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Alam na niya ang totoo at sa bawat galaw ng pamilya, mas malinaw na sa kanya ang intensyon nila. Hindi na siya basta sumusunod. Nagmamashad na siya. Matapos ang agusal, diretso siya sa silid ni Adrian. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan na parang mas pamilyar na sa kanya. Lumapit siya sa kama at tahimik na umupo sa tabi nito. Matagal siyang nakatitig sa mukha ng lalaki bago sumalita. Alam ko na, mahinang sinabi niya, halos hindi marinig. Alam ko na kung bakit kami pinakasalan sa iyo. Hinawakan niya ang kamay nito, mas mahigpit kaysa kanina. Ginagamit nila tayo, dagdag niya may halong lungkot at galit sa boses. Tahimik lang si Adrian, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon katulad ng dati. Hindi na siya naniniwala na wala itong nararamdaman. Kung naririnig mo ako, kailangan mong lumaban. Saglit siyang natahimik, pilit pinipigilan ng emosyon. Hindi ko alam kung paano, pero hindi tama to. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Bahagyang kumibot ang kamay ni Adrian sa hawak niya. Napasinghap si Alina at agad na napatingin dito. Hindi na iyon katulad ng mga naunang galaw, mas malinaw, mas may lakas. Adrian? Tawag niya, nanginginig ang boses. Walang sagot, ngunit sapat na iyon para lalong tumibay ang kutob niya. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa sarili niya. Hindi na siya nananatili dahil sa pera lang. May ibang dahilan na kahit hindi niya palubos maintindihan. At sa kabila ng takot at panganib na unti-unting lumalantad sa kanya, alam niyang huli na para umatras. Dahil ngayon, hindi na siya bahagi ng plano. Nasa gitna na siya ng laban. Hindi na nawala sa isip ni Alina ang mga narinig niya noong gabing iyon.
Sa bawat pagpasok niya sa silid ni Adrian, dala niya ang bigat ng katotohanan. Ngugit kasabay nito, may kakaibang determinasyon na unti-unting nabubuo sa loob niya. Hindi na siya simpleng tumutupad sa kasunduan. Ngayon, may dahilan na siya para manatili. Umupo siya sa tabi ng kama ni Adrian. Tulad ng nakasanayan, tahimik ang silid, ngunit para kay Alina, hindi na iyon katahimikan kundi isang espasyong puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki, mas maingat, mas ramdam. Kung totoo nga na naririnig mo ako, kailangan mong ipakita. Hindi niya alam kung bakit niya iyon nasabi, hindi rin niya alam kung umaasa ba siya o sinusubukan lang niyang patunayan sa sarili na hindi siya nagkakamali. Tahimik lang si Adrian, gaya ng dati, ngunit hindi umalis si Alina. Nanatili siya roon, kinakausap ang lalaki sa mga bagay na hindi niya masabi sa iba. Ikinuwento niya ang narinig niyang plano ng pamilya, ang takot na nararamdaman niya at ang kagustuhan niyang makaalis sa sitwasyon. Hindi ko alam ang anong gagawin ko, bulong niya habang nakatingin sa mukha ni Adrian. Pero kung hindi ka lalaban, pareho tayong matatalo. Ilang segundo siyang nanahimik, pinagmamasdan ng lalaki. At doon niya napansin ang isang bagay. May bahagyang paggalaw sa gilid ng mata ni Adrian. Hindi agad gumalaw si Alina, pinilit niyang huwag magpanik, baka guni-guni lang ulit. Ngunit habang mas tinitignan niya ito, nakita niyang muli itong kumibot, mas malinaw kaysa dati. Napasinghap si Alina at bahagyang napaatras. Hindi na iyon simpleng reflex, iba na ito. Adrian? Mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang lumapit muli at hinawakan ng mukha nito, marahan, parang takot na baka mawala ang sandali. At kung naririnig mo ako, pakiusap. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang bahagyang bumuka ang labi ni Adrian. Napahinto si Alina, halos hindi humihinga. May mahinang tunog na lumabas mula sa kanya. Halos hindi maintindihan, ngulit sapat para maramdaman ni Alina na totoo ang nangyayari. Hindi niya napigilan mapaluha. Adrian, naririnig mo ako? Ulit niya, mas malakas na ang boses ngayon, pero may pag-iingat pa rin. Tahimik ulit si lalaki, ngunit hindi na iyon katulad ng dati. Ngayon, may ebidensya na siya. May nararamdaman. May tumutunggob. Hindi agad tumakbo si Alina palabas para sabihin sa iba. Sa halip, mas lalo siyang natakot. Naalala niya ang narinig niyang plano ng pamilya. Kung malalaman nila na may ganitong pagbabago, hindi niya alam ang anong gagawin nila. Unti-unti niyang binitawan ang kamay ni Adrian at napaupo muli sa gilid ng kama. Pinunas niya ang luha sa kanyang pisngi at pinilit pakalma ang sarili. Hindi ko muna sasabihin sa kanila. Bulong niya tila kinakausap ang sarili at si Adrian. Kailangan nating maging maingat. Lumipas ang ilang minuto bago siya tuluyang tumayo. Ngulit bago siya umalis, muli niyang hinawakan ng kamay ng lalaki. Kung kaya mo, ipakita mo pa. Dagdag niya, kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatyaga si Alina. Hindi na siya basta kumikilos sa loob ng mansyon. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga tao, lalo na si Marcos. Napansin niyang madalas itong nasa paligid, tila nagbabantay. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagpunta kay Adrian, mas madalas pa nga. At sa bawat pag-uusap niya, mas ramdam niya ang mga maliliit na pagbabago. Ang bahagyang paggalaw ng kamay, ang mas malinaw na pag-igting ng mga daliri, at minsan, ang tila pagkurap ng mata. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama, naglakas burol siyang magsalita ng mas personal. Hindi ko inaasahan na mangyayari to, sabi niya nakatingin sa mukha ni Adrian. Akala ko, pera lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Napahinga siya ng malalim. Pero habang tumatagal, parang ayoko nang isipin na ganun lang. Tahimik pa rin ang paligid, ngunit hindi na iyon nakakatakot para sa kanya.
Sa halip, parang may kasamang pag-asa. At kung totoo nga na naririnig mo ako, lalaban tayo kahit hindi ko pa alam kung paano. Sa sandaling iyon, naramdaman niya muli ang bahagyang pagpisil ng kamay ni Adrian. Hindi niya napigilan mapangiti kahit may luha pa rin sa kanyang mata. Dahil sa unang pagkakataon, sigurado na siya. Hindi na lang siya basta nag-iisa sa laban na ito. Dumating ang araw ng kasal nung mas mabilis kaysa inaasahan ni Alina. Parang kahapon lang ay pinirmahan niya ang kontrata. Ngulit ngayon, narito na siya. Nakasuot ng puting damit, nakaharap sa salamin at pilit inuunawa ang bigat ng sitwasyon. Tahimik ang paligid ng silid na pinag-aayusan sa kanya. Ngunit ang isip niya ay magulo, puno ng tanong at takot na hindi niya masabi kahit kanino. May ilang tao na nag-aasikaso sa kanya, tagapagdala ng damit, make-up artist, at si Maris na paminsan-minsang sumisilip. Lahat sila ay abala. Ngulit para kay Alina, parang may distansya sa pagitan nila. Wala siyang nararamdamang saya na karaniwang makikita sa isang bride. Sa halip, isang mabigat na responsibilidad ang bumabalot sa kanya. Habang inaayos ang buhok niya, napatingin siya sa sariling refleksyon. Hindi niya halos makilala ang sarili. Maganda ang ayos niya, maayos ang damit, ngunit sa likod ng mga iyon ay ang parehong babae na desperadong naghahanap ng paraan para iligtas ang kanyang ina. At ngayon, mas malinaw na sa kanya na ang desisyong iyon ay nagdala sa kanya sa mas komplikadong sitwasyon. "Handa ka na?" tanong ni Maris mula sa likod. Saglit na napapikit si Alina bago tumanggo. Wala na siyang choice kundi harapin ito. Hindi ang grande ang seremonya. Ilang tao lamang ang naroon, pamilya ni Adrian, ang abogado at ilang tauhan ng bahay. Walang musika, walang masayang usapan. Para itong isang formal na transaksyon kaysa isang kasal. Dinala si Adrian sa harap, nakaupo sa wheelchair, tahimik at walang galaw tulad niyang dati. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ni Alina habang nakatingin dito. Hindi na siya sigurado kung hanggang saan ang nararamdamang lalaki. Alam niyang may guhay sa loob nito, kahit hindi iyon nakikita ng iba. Nagsimula ang seremonya. Isa-isang bininggit ang mga salita ng pari, ngulit halos hindi iyon marinig ni Alina. Nakatuon ang isip niya sa lalaking nasa harap niya. Sa bawat sandali, pakiramdam niya ay may lihim silang pinagsasaluhan na walang ibang nakakaalam. Sa bahagi ng panunumpa, bahagyang nanginig ang kamay niya. Tumingin siya kay Adrian, umasang kahit papaano ay may makikita siyang senyales. Ngunit nanatiling tahimik ang mukha nito. "I do," mahinang sabi ni Alina, kahit ramdam niyang mabigat ang bawat salita. Sa sandaling iyon, opisyal na siyang naging asawa ng isang lalaking hindi niya lubos na kilala, ngunit unti-unti niyang nararamdaman. Matapos ang seremonya, mabilis ding natapos ang lahat. Walang salo-salo, walang pagbati. Isa-isang umalis ang mga tao, at naiwan si Alina na parang hindi pa rin nakakapaniwala sa nangyari. Kinagabihan, dinala si Adrian pabalik sa silid nito. Sumunod si Alina, tahimik, dala ang halo-halong emosyon. Ngayon, hindi na lang siyang bisita sa silid na iyon, doon na siya mananatili bilang asawa. Pagpasok niya, agad niyang isinara ang pinto at napasandal doon sandali. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Adrian na nakahiga na muli sa kama. "Mag-asawa na tayo," bulhong niya, na may halong lungkot at kakaibang ngiti. Lumapit siya sa kama at umupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki, tulad ng dati, ngunit ngayon, mas may bigat ang kahulugan. "Hindi ko alam kung naramdaman mo lahat ng nangyari kanina, pero nandito na tayo." Tahimik ang silid. Ilang segundo ang lumipas na walang nangyayari. Hanggang sa, bigla, bahagyang gumalaw ang ulo ni Adrian. Napahinto si Alina. Hindi siya agad gumalaw.
Parang natatakot siya na baka mawala ang sandali kung kikilos siya. Unti-unti, marahan, nagmulat ng mata si Adrian. Parang bumagal ang oras sa paligid. Napatayo si Alina, hindi makapaniwala sa nakikita. Tinitigan niya ang lalaki habang dahan-dahang nag-a-adjust ang mga mata niya sa liwanag. Adrian? Nanginginig ang tawag niya. Napakurpak ang lalaki at bahagyang gumalaw ang labi nito. Nasaan ako? Mahinang nitong sabi, halos bubulong. Napahawak si Alina sa gilid ng kama para hindi matumba. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Gising na ang lalaki sa unang gabi nilang mag-asawa. At ikaw? Dagdag nito, pilit na bumubuo ng salita habang nakatingin sa kanya. Napaluha si Alina, hindi makapagsalita agad. Ako si Alina, mahinang niyang sagot. Hindi na niya napigilan ang emosyon na sumabog sa loob niya. Lahat ng takot, pagdududa at pag-asa ay sabay-sabay na lumabas. Ngunit kasabay nito, may pagong kaba na pumasok sa kanya. Dahil alam niyang kapag nalaman ng pamilya ni Adrian ang nangyari, hindi niya sigurado kung ano ang magiging susunod nilang hakbang. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na laban na hindi na niya kayang takasan. Hindi agad makapaniwala si Alina sa nangyayari sa harap niya. Ilang araw, ilang linggo niyang pinangarap na magkaroon ng malinaw na senyales mula kay Adrian. Ngunit ngayon, na nasa harap na niya ito, hindi niya alam kung paano kikilos. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatitig sa mga mata ng lalaking ilang panahon niyang inakalang walang malay. Mahina ang paghinga ni Adrian at halatang hirap pa ang katawan nito. Sinubukan nitong inalawang kamay ngunit tila mabigat pa rin ang bawat kilos. Napapikit ito sandali, saka muling nagmulat ng mata at tumingin kay Alina, para bang sinusubukang alalahanin ang lahat. Gaano katagal? Mahina nitong tanong, putol-putol ang salita. Lumapit si Alina at marahang hinawakan ang kamay nito. Matagal, ilang buwan na, sagot niya. Pilit pinapakalma ang sarili kahit ramdam niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Napapikit si Adrian, tila pinuproseso ang impormasyon. Ilang segundo itong nanatiling tahimik bago muling nagsalita. May nangyari ba? Tanong nito. Bakas ang pagod sa boses. Hindi agad nakasagot si Alina. Hindi niya alam kung paano ipapayuwanag ang lahat sa isang taong kakagising pa lang sa koma. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging tapat. Maraming nangyari. Mahinahon niyang sagot. Pero hindi pa ngayon. Kailangan mong magpahinga. Saglit siyang nag-alinlangan saka nagpatuloy. At kailangan nating maging maingat. Napakunot ang noo ni Adrian. Halatang nalilito. Bakit? Huminga ng malalim si Alina bago nagsalita. Hindi pa alam ng pamilya mo na gising ka. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Kahit mahina pa ito, may bakas ng pagka-alerto sa mga mata nito. Parang may naalala. Hindi nila dapat malaman. Mahina nitong sabi, ngunit mas malinaw na kaysa kanina. Napatingin si Alina sa kanya. Nagulat sa tono nito. Bakit? Ano bang? Hindi na niya natuloy ang tanong ng bahagyang higpitan ni Adrian ang kamay niya. Hindi iyon malakas, pero sapat para maramdaman niya ang intensyon niya. Pakiusap, bulong nito. Huwag mo sabihin. Natahimik si Alina. Sa sandaling iyon, naalala niya ang narinig niyang usapan ni na Marcos at ng matandang babae. Ang mana, ang plano, ang posibilidad na may mas malalim pang dahilan kung bakit gusto nilang manatiling ganon si Adrian. Tumunag siya, kahit hindi pa malinaw ang lahat sa kanya. Sige, hindi ko sasabihin. Ilang sandali silang nanatiling tahimik, tanging ang mahihinang paghinga ni Adrian at ang tunog ng makina sa paligid ang maririnig. Ngulit sa katahimikang iyon, parang mas malinaw ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Adrian, muling tawag ni Adrian, mas malinaw na ngayon. Oo, agad niyang tugon. Bakit nandito ka? Tanong nito, diretso,
kahit hirap pa magsalita. Napabuntong hinga si Alina. Alam niyang darating ang tanong na iyon at kahit gusto niyang iwasan, hindi niya kayang magsinungaling. Pinakasalan kita, mahinahon niyang sagot. Saglit na natahimik si Adrian, tila hindi agad naunawaan ang sinabi niya. Ngunit nang nag-register iyon sa isip nito, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Pinakasalan? Ulit nito, halos hindi makapaniwala. Para sa pera, diretsyong dagdag ni Alina, pilit pinagpipigilan ng emosyon. Kailangan ko kasi, para sa mama ko. Hindi niya alam kung anong aasahan niyang reaksyon. Galit, pagkataka o pagkadismaya. Ngulit sa halip, nanatiling tahimik si Adrian. Nakatitig lang ito sa kanya para bang sinusubukang intindihin hindi lang ang sitwasyon, kundi pati siya. Ikaw ang nag-alaga? Tanong nito pagkatapos ng ilang sandali. Tumunag ako. Oo, ako yung kasama mo dito araw-araw. Napapikit si Adrian at sa pagkakataong iyon, may bahagyang emosyon na lumipaw sa mukha nito. Hindi malinaw kung ano, pero hindi na ito katulad ng dati, hindi na ito walang pakiramdam. Salamat, mahina nitong sabi. Parang may kumurot sa puso ni Alina sa simpleng salitang iyon. Hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng lahat, ay may maririnig siyang ganon mula sa lalaking pinakasalan niya dahil sa desperasyon. Ngunit hindi siya nagpadaig sa emosyon. Kailangan nating magplano, seryosong niyang sabi. May mga bagay akong nalaman at hindi maganda. Dahan-dahang imulat ni Adrian ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Kahit mahina pa, may malinaw na determinasyon sa tingin nito. Sabihin mo, mahinang utos nito. Lumunok si Alina bago nagsimula. Inikwento niya ang narinig niyang usapan, ang tungkol sa mana, ang pagmamadali ng pamilya, at ang posibilidad na hindi ligtas si Adrian sa sarili niyang bahay. Habang nagsasalita siya, napansin niyang unti-unting tumitindi ang ekspresyon sa mukha ni Adrian. Kahit mahina pa, halatang intinding-intindi nito ang bawat salita. Nang natapos siya, matagal na natahimik ang lalaki. Hanggang sa tuluyang nagsalita. Tama ka, mahina nitong sabi. Hindi tayo ligtas. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan ang sitwasyon. Hindi ito lamang tungkol sa kasal, hindi ito lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa buhay. At mula sa gabing iyon, malinaw na sa kanilang dalawa na kailangan nilang magtulungan kung gusto nilang makaligtas sa larong pinasok nila. Hindi agad nagsalita si Adrian matapos marinig ang lahat mula kay Alina. Nakapikit lang ito. Tila inuubos ang natitirang lakas para buuin ang mga piraso ng katotohanan sa isip niya. Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam ni Alina ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng problema na pwedeng takasan. Nasa gitna na sila ng isang bagay na matagal nang pinaplano ng iba. Matagal na. Mahina ngunit mas malinaw ng sabi ni Adrian, dahang-dahang nagmulat ng mata. Matagal akong gising. Napahinto si Alina. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. Ano? Halos pabulhong niyang tanong, hindi makapaniwala. Hindi. Buong oras. Paliwanag ni Adrian. Hirap pa ring magsalita ngunit pinipilit. Pero may mga sandali. Naririnig ko sila. Nararamdaman ko. Pero hindi ako makagalaw. Napaupo si Alina. Napahawak sa gilid ng kama habang pinoproseso ang sinabi nito. Lahat ng iniisip niya nitong mga nakaraang araw ay parang biglang nagkaroon ng mas malinaw na hugis. Ibig sabihin, narinig mo, hindi niya na ituloy ang tanong. Bahagyang tumanggo si Adrian. Oo, ang tungkol sa mana, sa plano nila. Napapikit si Alina. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa sa lahat ng nalaman niya. Matagal nang alam ni Adrian ang nangyayari, ngunit wala itong magawa. Ginamit ka nila. Mahina niyang sabi, may halong awa. Ngunit agad na umiling si Adrian kahit hirap.
Hindi lang ikaw, pati ako. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Sa katahimikang iyon, mas malinaw ang lahat. Hindi lang si Alina ang niloko, maging si Adrian ay naging bihag ng sariling dugo. Akala nila, hindi na ako magigising. Patuloy ni Adrian, kaya minadali nila ang kasal para makuha ang kailangan nila. Napatingin si Alina sa kanya. At ngayong nagising ka na? Mas delikado. Agad nitong sagot. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Parehong nilang alam ang ibig sabihin noon. Kung malaman ng pamilya ni Adrian ang katotohanan, posibleng hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Bakit hindi ka nila tuluyang... Hindi niya na ituloy ang salita, ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Sandaling natahimik si Adrian bago sumagot. Kailangan nila ako, buhay, para maging valid ang lahat. Napayuko si Alina, parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang sitwasyon. Ang taong nasa harap niya ay hindi lang biktima ng aksidente, kundi biktima rin ng sariling dugo. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Kung hindi ako pumayag sa kasal, hindi mo kasalanan. Putol ni Adrian kahit mahina ang boses. Kung hindi ikaw, may iba lang ang gagamitin nila. Natahimik si Alina. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng guilt matagal na niyang dinadala. Sa halip, may kakaibang pakiramdam na unti-unting pumapalit. Isang uri ng pagkakaunawaan. Ikaw ang nagligtas sa akin, dagdag ni Adrian, mas mabagal ngulit mas malinaw na ang mga salita. Napatingin si Alina sa kanya, nagulat. Hindi ko naman... Kung wala ka, baka hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas lumaban. Hindi na nakapagsalita si Alina. Hindi niya inaasahan ng ganitong mga salita sa isang taong kakagising pa lang. Ngunit sa tono ni Adrian, ramdam niya ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at pinilit ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng maghintay tayo na silang gumawa ng susunod na hakbang. Dahan-dahang tumanggo si Adrian. Magpapanggap ako. Napapunot ang noo ni Alina. Ano? Magpapanggap na hindi pa ako gising. Hanggat hindi tayo handa, hindi nila dapat malaman. Sandaling napaisip si Alina. Sa una, parang delikado ang plano, ngunit habang iniisip niya, iyon lamang may sense. Kung mananatiling lihim ang paggising ni Adrian, may oras sila para maghanda. At paano kung mahuli tayo? Tanong niya. Mas delikado kung hindi. Sagot ni Adrian. Tahimik na tumanggo si Alina. Alam niyang tama ito. Kailangan din nating maghanap ng ebidensya. Hindi sapat na alam lang natin. Kailangan nating patunayan. Napatingin si Alina sa kanya. Unti-unting pumapalit ng determinasyon ang takot. Kaya ko yun, sabi niya. Mas seryoso na ang tono. Sa sandaling iyon, tila man nagkaroon ng malinaw na direksyon ang lahat. Hindi na sila basta naghihintay, may plano na sila. Bago umalis si Alina sa silid, muli niyang hinawak ang kamay ni Adrian. Magtiwala ka lang. Mahina niyang sabi. Bahagyang gumanting pisir ang lalaki, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansyon, hindi na siya lalong natatakot. Handa na siyang lumaban. Mula nang magkasundo sina Alina at Adrian na ilihim ang paggising nito, naging mas maingat ang bawat kilos ni Alina sa loob ng mansyon. Hindi na siya basta kumikilos tulad ng dati. Bawat hakbang, bawat tingin, bawat salita, lahat ay may kasamang pag-iingat. Alam niyang isang pagkakamali lang ay sapat na para mabunyag ang lahat. Sa harap ng ibang tao, nananatiling tahimik si Adrian. Walang galaw, parang wala pa ring malay. Ngunit tuwing sila na lang ang magkasama, doon niya nakikita ang unti-unting pagbabalik ng lakas nito.
Hindi pa man ganap, ngulit sapat na para makipag-usap at mag-isip ng plano. Isang umaga, habang nag-aayos si Alina ng mga gamit sa silid ni Adrian, napansin niyang may mga dokumentong naiiwan sa mesa malapit sa study area ni Marcus. Hindi yun karaniwan. Karaniwan, sarado ang lugar na iyon at walang basta-bastang nakakapasok. Ngunit tila nagmadali ang kapatid ni Adrian noong nakaraang gabi. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit naalala niya ang sinabi ni Adrian, kailangan nila ng ebidensya. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang mga papel. Mga dokumento tungkol sa ari-arian, bank transfers, at ilang papeles na may kinalaman sa legal na paglipat ng yaman. Habang binabasa niya ang ilan sa mga ito, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kalaki ang plano ng pamilya. Hindi lang simpleng mana ang habol nila. Halos lahat ng kontrol sa negosyo at ari-arian ay unti-unti nilang inililipat sa pangalan ni Marcos at ng matandang babae, gamit ang kondisyon na kasal si Adrian. Napahigpit ng hawak ni Alina sa mga papel. Hindi niya akalain na ganito kalawak ang kanilang ginagawa. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at palihim na kinuhanan ng larawan ng ilang mahahalagang dokumento. Nanginginig ang kamay niya habang ginagawa iyon, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Sa bawat click ng kamera, ramdam niyang mas lalo siyang lumangapit sa katotohanan at sa panganib. Matapos iyon, agad niyang ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos. Ayaw niyang mahalata na may nakialam. Nang makabalik siya sa silid ni Adrian, agad niyang isinara ang pinto at lumapit sa kama nito. May nakuha ako, mahinang sabi, sabay upo sa tabi ng lalaki. Dahan-dahang iminulat ni Adrian ang mata nito at tumingin sa kanya. Ipinakita ni Alina ang mga larawan sa kanyang cellphone. Isa-isang pinasadahan ni Adrian ng mga ito kahit hirap pa rin. Tama ka, mahinang nitong sabi, ito na yung ebidensya. Napahinga ng malalim si Alina. Hindi pa sapat, dagdag niya, kailangan pa natin ng mas matibay, yung hindi nila matataksan. Tumanggo si Adrian. May alam akong pwede nating lapitan. Napatingin si Alina sa kanya. Sino? Yung abogado ng tatay ko. Hindi siya kampi sa kanila. Sabi nito, pero kailangan nating makalabas o makapagpadala ng mensahe nang hindi nila nalalaman. Napaisip si Alina. Hindi madali ang lalabas sa mansyon nang hindi napapansin. Halos lahat ng galaw niya ay minamanmasanan. Pwede akong lumabas paminsan-minsan para sa ospital ng mama ko. Doon ako pwedeng makipagkita. Mag-ingat ka, agad na sagot ni Adrian. Kung may mapansin sila, alam ko, putol ni Alina, ngunit may determinasyon sa boses niya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging maingat si Alina. Patuloy niyang kinokolekta ang mga dokumento, kinukuhanan ng larawan ng bawat ebidensyang makikita niya, mga resibo, kontrata, at pati na rin ang ilang audio recordings na palihim niyang na-record mula sa mga pag-uusap ni na Marcos at ng matandang babae. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hallway, muli niyang narinig ang boses ni Marcos mula sa loob ng opisina. Hindi na dapat tumagal pa to. Sabi nito, kapag kumpleto na ang papeles, tapusin na natin. Nanlalamig si Alina sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin, mulit malinaw na may mas masama pa silang balak. Tahimik siyang umatras at agad na bumalik sa silid ni Adrian. Kailangan na nating kumilos, sabi pagkapasok, halatang kinakabahan. Hindi na sila maghihintay. Napatingin si Adrian sa kanya. Mas seryoso na ang ekspresyon. Handa ka na ba? Tanong nito. Sandaling napahinto si Alina. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Ngunit alam niyang wala na silang oras. Tumanggo siya. Handa na. Sa sandaling iyon,
Pareho nilang alam na hindi na ito simpleng plano, ito na ang pagbubunyag, at anumang mangyari, wala na silang atrasan. Dumating ang araw na matagal nilang pinaghandaan nang hindi nila namamalayan. Tahimik ang mansyon, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may nakaambang pagsabog na matagal nang hinintay ni Alina at Adrian. Hawak na nila ang sapat na ebidensya at sa tulong ng dating abogado ng ama ni Adrian, nalihim nilang nakontak sa pamamagitan ng paglabas ni Alina para sa ospital ng kanyang ina, nakapaghanda na sila ng paraan upang ilantad ang lahat. Hinahapunan, ipinatawag ni Marcos ang ilang tao sa bahay. Nandoon ang abogado ng pamilya, ilang tauhan at ang matandang babae na palaging nasa likod ng lahat. Hindi alam ng mga ito na ang mismong araw na iyon ang magiging wakas ng plano nila. Si Alina ay tahimik na nakatayo sa gilid ng sala, pinipigilan ang kaba sa dibdib. Sa panlabas, mukha siyang kalmado, ngunit sa loob, mabilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring ikapahamak nila. Sa kabilang banda, si Adrian ay nakahiga sa kanyang wheelchair. Tulad ng dati, walang galaw, walang reaksyon. Ngunit alam ni Alina na sa likod ng katahimikang iyon ay isang lalaking handang lumaban. Ngayon ang tamang panahon, sabi ni Marcos habang hawak ang ilang dokumento. Kumpleto na ang lahat, wala nang hadlang para tuluyan nating makuha ang kontrol. Tumunggo ang matandang babae, halatang kampante. Buti naman, matagal na nating hinintay ito. Ilang sandali pa, nagsimulang ipaliwanag ng abogado ang mga papeles, ang paglilipat ng ari-arian, ang mga pirma at ang legal na proseso na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa lahat ng naiwan ng ama ni Adrian. Habang nagsasalita ang abogado, palihim na napatingin si Alina kay Adrian. Isang sandali lang, ngunit sapat iyon para magkaintindihan nila. Ito na. Sa gitna ng pagpapaliwanag, biglang may narinig na ingay mula sa likod ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis kasama ang isang lalaki na pormal ang suot, ang abogado na kinontak nila. Nagulat ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Agad na tanong ni Marcos, halatang wala sa kontrol. Hindi pa nakakasagot ang bagong dating na abogado nang may isa pang mas nakakagulat na nangyari. Dahan-dahang gumalaw si Adrian. Sa una, akala ng lahat ay nagkakamali lang silang ng tingin. Ngulit nang tuluyan itong tumayo mula sa wheelchair para bang tumigil ang oras sa loob ng silid. Hindi posible, bulbol ng matandang babae na mumutla. Nakatayo si Adrian. Kahit bahagyang nanginginig, ngulit malinaw na gising at may kontrol sa sarili. Matagal ko na kayong naririnig, mahinaw na ngunit matigas nitong sabi, at sapat na iyon para malaman ko ang plano ninyo. Hindi makapagsalita si Marcos, para siyang nabingi sa narinig. Ginamit ninyo ako, patuloy ni Adrian habang unti-unting lumalakas ang boses. At ginamit ninyo ang kasal para makuha ang lahat. Napatingin ang lahat kay Alina na nanatiling tahimik ngunit matatag ang tindig. Hindi siya kasabwat ninyo. Dagdag ni Adrian, tinuturo si Alina. Siya ang tumulong sa akin para malaman ko ang katotohanan. Lumapit ang abogado na kasama ng pulis at inilapag ang mga dokumento sa mesa. May sapat na ebidensya kami babanta sa inyo. Fraud, illegal transfer of assets, at attempted conspiracy. Nagkatinginan ang mga pulis at agad na lumapit kina Marcos at sa matandang babae. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Marcos, halatang desperado. "Wala kayong karapatan." "May warrant kami," putol ng pulis, sabay pakita ng papeles. Unti-unting nawala ang tapang sa mukha ni Marcos. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot at galit. Habang inaaresto sila, hindi na nakatingin si Adrian sa kanila. Sa halip, tumingin siya kay Alina. Sa unang pagkakataon, walang takot ang mga mata nito, wala ring duda.
natapos na ang lahat. Unti-unting nilabas ng mga pulis ang dalawa habang nananatiling tahimik ang buong mansyon. Ang lugar na dati puno ng lihim at kasinungalingan ay bigla nang naging tahimik, parang nawalan ng bigat. Naiwan sina Adrian at Alina sa loob ng silid. Hindi agad nagsalita si Alina. Nakatingin lang si Adrian, tila hindi pa rin lubos na makapaniwala sa lahat ng nangyari. Natapos din, mahinang sabi niya. Tumunggo si Adrian. Bahagyang napaupo sa sofa, halatang pagod, ngunit may kakaibang ligaya. Dahil sa'yo, sagot nito. Napailing si Alina. Hindi lang dahil sa akin, kung hindi ka lumaban, ngumiti si Adrian, mahinaw ngunit totoo. Hindi ako lalaban kung wala ka. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Sa wakas, natapos na ang laban. Ngunit sa katahimikang iyon, parehong naramdaman na may panibagong yugto na magsisimula. Hindi na puno ng takot, kundi ng pagkakataon. Matapos ang magulong araw na iyon, tila biglang naging tahimik ang buong mansyon. Ang mga dating yabag na puno ng tensyon ay napalitan ng isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nakakapagbigay ng pahinga. Isa-isang umalis ang mga taong hindi na kailangan at ang dating bahay na puno ng lihim ay unti-unting bumabalik sa pagiging tahanan. Sa mga sumunod na araw, abala si Adrian sa pag-aayos ng lahat ng naiwan ng kanyang ama. Sa tulong ng abogado na tumulong sa kanila, muling inayos ang mga dokumento at ibinalik sa tamang ayos ang mga ari-arian. Hindi madali ang proseso, lalo na't kailangan niyang bumawi sa mahabang panahon na nawala sa kanya. Ngunit kahit mahina pa ang katawan niya, pinilit niyang tumayo sa sarili niyang paa. Samantala, si Alina ay nanatiling tahimik sa gilid. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Ang simpleng desisyon na ginawa niya dahil sa desperasyon ay nagdala sa kanya sa isang sitwasyon na hindi niya kailanman pinangarap. At ngayon, habang unti-unting nagiging maayos ang lahat, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung saan siya lulugar. Isang hapon habang nakaupo siya sa hardin ng mansyon, tahimik niyang pinagmamasdan ng mga dahon na inaabot ng hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakahinga siya ng malalim ng walang takot. Ngunit kasabay nito, may kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si Adrian na dahan-dahang lumalapit. Hindi pa rin ganap ang lakas nito, ngunit malinaw na malayo na ang narating nito mula sa dati nitong kalagayan. Hindi ka na sumasama sa loob, sabi nito, may bahagyang ngiti. Ngumiti si Alina ng mahina. Mas tahimik dito. Tumanggod si Adrian at umupo sa tabi niya. Ilang sandali silang nanatiling tahimik, parehong tila may iniisip. Alina? Mahinahon nitong tawag. Napatingin siya dito. Malaya ka na. Diretso nitong sabi. Natapos na ang kasunduan. Hindi mo na kailangang manatili dito kung ayaw mo. Saglit na natahimik si Alina. Alam niyang darating ang usapang ito. Mula pa noong natapos ang lahat, pakiramdam niya ay unti-unti na rin siyang nawawala sa lugar na iyon. Pwede ka nang umalis, dagdag ni Adrian. Ibibigay ko pa rin ang lahat ng napag-usapan. Walang magbabago. Napayuko si Alina. Kung pera lang ang pag-uusapan, nakuha na niya ang kailangan niya. Naipagamot niya ang kanyang ina, nabayaran ng mga utang at nagkaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Ngunit sa kabila nito, may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi ko na alam. Mahinang sagot. Napatingin si Adrian sa kanya, tila naghihintay ng kasunod. Akala ko, pag natapos na to, madali na lang umalis eh. Pero bakit parang hindi ko kaya?
Hindi agad sumagot si Adrian. Tinitigan lang niya si Alina para bang sinusubukang intindihin ang nararamdaman nito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, sabi nito pagkatapos ng ilang sandali. Kung gusto mong umalis, maiintindihan ko. Napailing si Alina, bahagyang nagpangiti kahit may luha na namumuo sa kanyang mata. Hindi ko sinasabing gusto kong umalis, mahinang sabi. Napahanto si Adrian. Pero hindi ko rin alam kung may karapatan ba akong manatili. Tahimik na huminga si Adrian bago muling magsalita. Hindi mo kailangang karapatan para manatili. Sabi nito, kung may dahilan ka, sapat na yon. Napatingin si Alina sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. May dahilan, mahinang sabi. At ikaw yon. Hindi na siya tumingin sa iba, hindi na siya nagduda. Tahimik na napangiti si Adrian at sa unang pagkakataon, hindi na ito yung ngiting puno ng pagod o sakit. Isa itong ngiting may kasamang pag-asa. Kung ganon, hindi kita napakakawalan. Napatawang mahina si Alina, sabay punas na luha sa kanyang mata. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nila. Hindi na ito umiikot sa takot at lihim, kundi sa pagbuo ng isang bagong simula. Magkasama nilang hinarap ang mga responsibilidad at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw na mahirap, may mga sandaling puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang magkasama. At sa huli, natutunan ni Alina ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa simula, na ang desisyon na ginawa niya dahil sa desperasyon ay hindi lang nagdala sa kanya ng pera, kundi ng isang taong handang piliin siya, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa tunay na nararamdaman. At sa pagkakataong ito, alam niyang ang buhay na pinasok niya ay hindi na isang pagkakamala, kundi isang simula na matagal na niyang hinahanap.